So, hi guys! I'm Myra May de la Pedra. I'm a licensed physical therapy here in the Philippines, and I'm currently studying Doctor of Physical Therapy in the University of Montana. So, bakit ba ako nandito? Gusto ko lang kasing gumawa ng vlog or gusto ko ma-document yung pagiging estudyante ko, and at the same time, I'm working nga as a PT dito sa Philippines. During the time na nag-aaral talaga ako ng bachelor's ko sa Fatima, naghahanap talaga ako ng mga videos or contents about Doctor of Physical Therapy students na nandito ngayon sa Philippines. Kaso, sobrang konti. Almost wala talaga. Almost wala talagang kung nakikita mong nagko-content or siguro hindi na lang mapagsabay, sobrang busy sila. And hindi ko tuloy na-research properly. Feeling ko kahit anong type ko sa internet ng pwede kong malaman information, paano ba, whatsoever. Wala akong makita. And sobrang interested na talaga ako kumuha ng course na to. So, ayun. And here I am. I'm doing it. I'm already in my second semester. Matatapos na yung semester ko ng first week ng December. So, meron pa akong roughly 1 month bago mag-end ang semester na to. So, help me God. Sana makapag-pass tayo ng mga requirements on time. So, another reason bakit ako gumawa ng vlog na to is marami kasing frequently asked questions. Marami kasing nagtatanong, and actually, paulit-ulit din yung mga tanong nila. So, ito na. Gagawa na natin siya ng video. So, nag-prepare ako ng 5 most asked question sa akin as a PT na nag-aaral din ng DPT, Doctor of Physical Therapy. And, ito na. So, number one, saan ka nag-aaral? So, nag-aaral ako sa University of Montana. Paano ko na-reach out ng University of Montana? Nag-reach out ako through FEU. Kasi mayroong program ang FEU na sila na yung parang magdadirect sa akin sa University of Montana para mas mapabilis yung process. Compare pag ako mismo yung magdadirect sa University of Montana, and mas pricey siya. Kapag hindi ako dumaan ng FEU, nasa $12,000 ang tuition fee ng buong semester, ng buong school year. Pero kapag dumaan ako ng FEU, nagiging 7,500 na siya. So, nasagot ko na isang sa mga paikot lagat. Yan, number 4 pa dapat yun eh. Magkano ba yung tuition fee mo? Nasagot ko na. So, mamaya, i-breakdown na lang natin siya. Paano ba naging $7,500 yung tuition fee? So, ayun. Next question. Paano ako nag-aaral? Palagi na tinatanong, paano ba ako nag-aaral? Like, mostly na nagtatanong yan is yung mga kapwa ko rin PT kasi kung titignan, very busy din talaga. Kasi most of my colleagues, meron silang clinic na pinapasukan, and at the same time, nag-home care sila. So, after mga clinic na sabihin natin 8 to 5 or 9 to 6, kahit ka siguro ng konting dinner, then punta ka na sa patient mo, pwede ka makapag-cater ng 1, 2, or kung sobrang lakas mong PT, makaka 3 patients ka after ng clinic. Diba? So, ganoon. Kung mayroon ka namang free time as PT, usually, nag-home care ka. Nag-home care. Kasi, medyo mas malaki kita kapag nag-home care. Kasi solo mo yung payment. And, ayun. So, paano ka nag-aaral? The real answer to that is, nag-resign ako, syempre. Nag-resign ako ng aking 8 to 5 na work. Hindi na ako nagki-clinic. Pure home care na lang ako. So, nilimitahan ko na rin yung pagkuha ng patients ko. And very limited na yung patient ko. Hindi na ako nagdadagdag. Kasi pag nagdagdag pa ako ng mga regular patients ko, hindi na ako makakapag-aaral. So, during my free time, dahil mas marami na yung time ko dahil konti na lang yung patient ko, and wala akong clinic, yun yung time na nag-aaral ako. And good thing dito kasi sa school na napasukan ko, asynchronous siya. Compare sa ibang universities na mayroong certain time talaga na kailangan mo
na nandun ka sa Google Meet or sa Zoom meeting, kailangan present ka. Kapag di ka present, ma-demerit ka, parang gano'n. So, nagustuhan ko rin siya na asynchronous nga. Lahat ng activities, lectures, assignment, quizzes, asynchronous siya. As long as magpapass ka on time. Di pa naman ako na-experience na late ako nag-pass ng mga activities or assignment ko or exam. Di pa naman ako nakapag ganun. Di ko pa siya trinay. Dahil ayoko. Dahil malaking percentage agad ang mababawas sa total grade ko. Kaya, ayun. Namamanage ko siya. Nag-start ako mag-aral noong April 2025. And November na ngayon. So, number 3. Wala ka bang pasok ngayon? Ba't wala kang pasok ngayon? Every time na nakita ko ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko, na alam nilang nag-aaral na ako. Kasi, siguro iniisip nila na, ay, busy to. Paano ka nakaka-attend ng mga ganito? Paano to nakakagala pa? Ang kasagot ko dyan sa question na yan ay, asynchronous nga eh. Asynchronous yung mga klase ko. So, kapag natapos ko agad yung mga topics, kapag natapos ko agad yung mga lectures ko, and meron pa akong magyari, 1 week before the deadline, marami akong time makapag me time, makipag-friends time, makagala. Kaya, ayun, as long as na masipag ka naman mag-aral at for me hindi naman din ganun ka-heavy yung mga topics. As long as talagang very diligent ka na kapag gantong day, tapos mo na, dapat tapos mo na yung mga tasks mo. Pag nagawa mo siya, magkakaroon ka pa rin talaga ng time para sa sarili mo and sa ibang tao, like your loved ones and friends. And magkano yung tuition fee mo? Fourth frequently asked question. So yun nga, ang tuition fee ko sa buong taon, starting ng first sem up to last, is $7,500. Dollars ha. Ano lang yung tuition fee. Wala pa doon yung parang entrance fee saka graduation fee. Pero kung ito-total mo naman yung entrance fee, basta early ka nag-enroll, meron kang discount ng mga parang nasa $40. Kaya ang binayaran kong entrance fee ko lang is parang enrollment fee sa umpisa. Nasa $40 to $50. And kapag graduate ka naman, magbabayad ka ng nasa $60, $80. Nasa ganun lang, hindi siya aabot ng thousands. So, ayun. And, kaya ako rin nga talaga nagustuhan yung DPT dito sa University of Montana is discounted kasi sila. Nag-ask kasi ako ng mga seniors ko na nag-DPT na rin sa ibang universities. And, ayun nga, yung usual price ng ibang university is nasa $12,000 plus $12,000. So, pumapatak yun ng nasa $800,000. Pero, ano naman yun, hindi yun isang bagsakan per sem na hati-hati siya. Kumbaga, pinaka-total niya. Pero, dahil dito ako nag-enroll sa University of Montana, naging $7,500 na lang siya. So, ang laking discount. Laking bagay yan. So, kung i-convert mo siya sa Philippine peso ngayon, nasa 58 kasi ang conversion rate. So, pumapatak siya ng nasa 440 plus 1,000 pesos sa buong course na yun. Hindi lang yung per sem. Kaya, pwede na rin. Tapos, sa course ko na to, meron siya tinatawag na regular lang yung phase. Regular lang yung load mo. So, hindi ganun kataas yung load mo per sem. So, pwede ka talaga magtrabaho. Pwede kang mag full-time job. Full-time job talaga. And at the same time, mag-aral. After mo mag 8 to 5 na job, pwede mag-aral pag mo kaya. Kung yung regular course ka, yung ginawa ko kasi accelerated siya. Ang regular course kasi, nasa 7 semesters siya. 7 semesters. Pero, dahil nag-accelerated course ako, 5 sems lang siya and kaya ka siyang matapos in 18 months as long as hindi ka babagsak, syempre. Kung hindi ka babagsak, matatapos mo siya in 5 months. Dahil pinag-compress yung mga subjects. Pero hindi ka naman nagmamadali and gusto mong mag-chill lang, gusto mong chill ka lang nag-aaral, chill ka lang tatrabaho, ayaw mo lang napaparating ka sa mga deadlines. Doon ka sa regular course lang, which is 7 semesters. So, aabutin siya ng mga 2.5 years
para matapos. Pero pag nag-accelerated ka, 18 months, 1.5. Okay? And then, last question is, bakit ka nag-DPT? Nagtatrabaho ka na. Nagtaharap ka na naman. Bakit ka nag-DPT? Hindi naman din yan accredited na ARC or ng law natin. Kasi yung law natin, law ng mga PT, PTOT, hindi pa rin na-update. Parang kasi tanda na siya ng parents ko, yung batas na yun. Pero, hindi pa rin siya na-update until now. Kaya walang usad. Yung mga tinuturo sa doctor of PT, pwede na talagang direct access. Na yung patient, dedirekta na siya sa PT para magpa-consult or magpa-examine. Hindi na siya dadaan ng physician para lang ma-refer sa amin, sa mga PT. Sa US, direct access na lang. Kasi nga, may DPT sila. Kumbaga, mas higher yung education nila. Sa atin kasi bachelor's. Ang pinakamataas na pwede mong ma-achieve dito sa Philippines is masteral. Wala pa tayong DPT. Wala pang schools na nag-offer ng doctor of physical therapy here in the Philippines. Kasi nga, ang batas natin, hindi pa rin. Hindi pa rin nag-update. Yung OT umuusad na. Ang mga OT, ang mga kapatid nating occupational therapist, umuusad na ang batas nila. Pero sa PT, asan na? So, yun ang kinaganda sa US kasi pwede na mag-direct access. So, kung patient ka, mas makakatipid ka talaga. Kasi hindi ka mababawasan ng step eh. Kunyari, masakit yung likod ko. Pupunta pa ako ng physician bago i-refer sa PT. Pero pag nasa US ka, pwede ka mag-direct sa PT. And yung PT, dahil may doctorate level naman siya of education, kapag alam niyang hindi pang PT yung sakit, ipapasa niya sa iba, i-refer niya. Kung tingin ng PT na, ay, dito pang PT, babalik ito sa physician na mas appropriate sa case mo. Yun ang natin tinuturo ngayon dito, kung paano ka mag-differential diagnosis talaga, kung therapy ba talaga, or kailangan mo pa ng ibang specialist, and very collaborative ang mga tinuturo sa DPT na nagustuhan ko na dapat talaga nakikipag-usap ka sa ibang healthcare practitioners, hindi lang sa atin. Ayan. And another reason bakit nag-DPT, hindi nga naman talaga accredited ng PRC or ng law natin. So, hindi pa naman siya nababanggit sa batas na DPT, wala pa. As far as I know, correct me if I'm wrong, please correct me if I'm wrong, kung may update na ba, kasi wala pa akong alam sa ngayon. So, the one major reason bakit pa rin ako nag-aral, despite na nag-work na ako, kasi nga, ang daming nagsasabi, ay, tatamarin ka na. Pag nagkumita ka na, tatamarin ka na yan. Kung gusto mo na magtrabaho ka, hindi ko na. Gusto ko pa pang magtrabaho. Gusto ko na mag-aral. Honestly, mas gusto ko talaga nag-aaral. Nag-e-enjoy ako. Nag-e-enjoy ako na nadadagdagan yung knowledge ko, na weekly. Hindi stagnant yung mga alam ko sa buhay. Kahit pa paano nadadagdagan siya, kaunti-unti. Nag-e-enjoy ako. Hindi man ako kasing talino ng mga top students na kakilala ko, nagtatap sa board exam. Hindi man ako kasing talino nila. Pero nag-e-enjoy ako kung ano itong ginagawa ko. Kung ano itong sinusubok ko sa buhay. Natutuwa ako. And sometimes, kung pwede nga lang na puro aral na lang, hindi na tayo mag-work. Kasi hindi pwede. Dahil cargo ko ang sarili kong tuition fee. Kasi nag-graduate ako 2 years ago, or 3 years ago? 2022? 3 years ago, at syempre nag-board exam pa ako. So, 2 years na ako nagpa-practice, and kahit 2 years na ako nagpa-practice ng PT, hindi pa rin nagbago yung urge ko na mag-aral. Siguro kung mag-ipon na ako way before pa, baka after ko palang mag-graduate ng bachelor's ko, nag-proceed na ako ng DPT. Kaso, hindi. Cargo ko yung sarili ko. Ay, gusto ko to, diba? Gusto ko to, diba? So, para mag-aralin ko yung sarili ko. Marami yung nagsasabi na, ay, mag-ipon ka na lang, mag-travel ka na lang, i-travel mo na lang yan, tatamarin ka na. Tingnan mo ako, hindi naman ako nakigraduate. So, aral-aral ka pag ganun din naman. No, I enjoy learning talaga. And para sa akin, yung knowledge, yan talaga ang bagay na never mananakaw ng kahit na sino. Once nalalaman mo na isang bagay, nasa yun na yun.
unless magka-dementia ka or magkaroon ka ng brain problem na ma-alter yung memory mo. Diba? So far, ayun muna ang mga pagsasabihin ko dito. For sure, marami pa akong gagawing mga video sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hopefully, hindi ganun kalayo yung transition kasi marami din talaga akong gusto gawing video para maging mas matuto, mas maging maalam yung mga tao sa paligid natin about kung ano ba yung isang physical therapy kasi hindi lahat alam ang trabaho natin, mga kapatid ko dyan, hindi lahat naiintindihan. And malakas pa rin ang stigma sa mga PT na hilot daw tayo, pero we are more than that. We can do much more than that, than hilot. Hindi lang yun yung kayang gawin natin. Pwede tayo maghilot, but hindi lang yun. Okay? So, sa mga susunod na videos, more on informative talaga ang gusto kong approach. Kasi, ayun nga, ulit-ulit yung tanong, medyo nakakasawa na siya. Minsan, nakakasawa na siya sagutin, and minsan, sinashorten ko na lang, and minsan din ako nag-explain, bahala ka kung ano gusto mong paniwalaan. Parang, sige ko yan, inisip mo, di go. Pero sa ngayon, parang gusto ko din mag-spread ng knowledge. Hindi pwedeng sa akin lang. Dapat isi-share natin sa inyo. Till next time!